Hi Leo, kumusta po? Hello po mga dude. Ito po ang inyong divine messages. Kung kailan nyo po ito mapanood, ito po yung tamang araw o oras o buwan na mapanood nyo po at marinig ang mga divine messages. Alright, so umpisa na po natin sa mga Leo sign, divine beings, divine universe. Ano pong dapat marinig? Anong dapat malaman? Mahihingi po kami na divine messages para sa mga Leo. So, timeless reading. Kung kailan nyo po ito mapanood, ito po yung tamang oras o araw na marinig nyo po ang mga divine messages. Do I know all my strengths and am I using them? Okay. Yung strength po ninyo, yung inner power, yung willpower po ninyo, yung mga yung inyo pong skills, talents. How can I be more flexible right now? Am I clear on what my soul really wants? Bakit ito yung mga messages sa inyo? Oops! Meron kayo ditong 10 of Pentacles, 4 of Cups, 8 of Wands, at 8 of Cups. Ano talaga yung gusto ng soul mo? Justice. So, ito yung gusto, ito yung kailangan. Ito po, justice. Paano mas magiging flexible? Temperance. Paano ka mas magiging flexible ngayon? May Death card. King of Pentacles. Isa pang clarification. Okay, dito sa strengths po ninyo, kung nagagamit ba, isa-isay na po natin. Am I clear on what my soul really wants? Okay, so limitations, kailangan tanggalin nyo na to. Simulan nyo na ngayong araw na to na mapanood nyo po ito mga dude. Ayan o. Get out of your head and pay attention to your heart's desires instead. If you knew it was impossible to fail, what would you do? Wherever you go, go with all your heart. So, dahil may justice kayo dito, yung intuition po ninyo, yun ang gawin ninyong compass para mahanap nyo to kung ano yung gusto ng soul po ninyo. Kung ang hinahanap mo ay kung ang gusto ng soul mo o yung hinahanap, kasi am I clear? Kung hindi pa malinaw sa'yo, kung hindi ka pa sigurado kung ano ba talaga ang gusto ng soul mo o yung soul's purpose, bakit ka nag-exist dito sa mundo, dito sa planet Earth, gusto mong magkaroon pa ng linaw. Pag lumabas ito yung justice, mga dude, ito yung magiging compass mo, ito yung magbibigay sa'yo ng direction para magkaroon ka ng clarity, kasi clear. Tama-tama yung sagot ng justice sa inyo. Clear, clarity, cause and effect. Yan po. Kung ano yung gusto ng soul mo, anong magiging resulta nun? Anong maidudulot sa'yo? Anong maitutulong sa'yo? Balance. Eternal justice.
kapag naging malinaw na sa'yo kung ano yung gusto ng soul mo o ng, eto, heart's desires. Kung wala na limitasyon, kung may mga gusto kang gawin at ang iisipin mo ay paano, yan ang itatanong mo sa sarili mo. Paano kung imposible naman talagang mag-fail? Yan po. So, gawin natin mas malinaw. Paano kung wala kang limitasyon? Isipin nyo daw po kung walang limitasyon. So, lahat ng gusto mong gawin ay posible pala. Posibleng mangyari. At imposible na hindi ka magtagumpay o hindi mo makuha o hindi mo maranasan. So, ito na yon. Kung ang hinahanap mo ay truth, katotohanan, clarity, balance, fairness, justice, literal na justice, justisya, dahil yung soul mo ay sa kasalukuyan ay pagod na ang soul mo, hirap na sugatan. Yan po, sa mga, ayan po, mga dude, ito po mensahe po sa inyo, divine messages, kung isa ka sa nanonood dito na pakiramdam mo at sigurado ka rin na wounded soul ka. Ito po yung mga nakaranas po ng hindi naging patas sa inyo yung sitwasyon o yung mga tao sa inyo, o may mga katotohanan na ngayon pa lang naglalabasan, no? Yung truth o yung may mga revelations na ngayon lang, recently lang ninyo natutuklasan, nalalaman, ganyan po. So, ano yung gusto ng soul mo? Mahahanap mo. Simula na yan, ngayon, activated na. Mas magiging malinaw na sa'yo kung ano talaga yung gusto ng soul mo. So, may justice, may balance. How can I be more flexible right now? What are you trying to control? Maybe it's time to let go. Let love move through you. Diba? Love. May connection din dito sa heart's desires. Kung ano yung gusto ng puso mo, kung ano yung mahal mong gawin. Na dahil sa limitasyon, hala grabe, synchronize din dito. Dahil sa limitations dito, limitations na nagpapahirap sa soul po ninyo. Kaya hindi, nahihirapan ka, hindi mo ma-let go. Yung mga emotional baggages, kung ano man po yan, no, sama ng loob, yung mga nangyari po sa past, na hindi mo pabitawan, let love move through you today o ngayong araw na mapanood mo to, kahit anong araw nyo po mapanood, or sa ilan baka next year nyo pa to mapanood, or next month, next week. So kung kailan nyo mapanood, yun po yung tamang sinasabi pong, so to speak, na divine timing, tamang araw o oras o tamang panahon na tamang panahon na marinig nyo po ito. Let love move through you today and trust the outcome will be for your highest good. Di ba? Ang ganda. Okay. So, yung mga limitasyon, pag tinanggal mo yan, mas magiging flexible ka. At ang tanong mo dito, paano? Kasi how, no? Paano ka mas magiging flexible? Unang-una, kung tatanggalin mo ang mga limitasyon, lalo na po sa mindset po ninyo, at mahahanap mo ang balance. Ayun, no? Seek balance and create a calm atmosphere. So, kung matututo ka na mabalanse ang mga bagay-bagay sa buhay mo, yung work life, love life, relationships, and po, pera, lahat ng area ng buhay mo ay matutunan mong i-balanse, ay mas magiging flexible ka.
paano tanggalin yung mga limitations, matutong mag-let go. Meron kayong death dito. Merong natapos sa buhay po ninyo na meron pong natapos. Pwedeng relationship ito o mga mahal ninyo sa buhay na yumao na, okay na, namayapa na, nasa other side na po, at nahihirapan kayong i-let go. Okay, so may mga ending cycle na rin dito, transformation, kailangan may pagbabago. Yung transformation, once na mapanood nyo po ito, ay mag-uumpisa na po ang transformation o yung growth po ninyo. Leaving something behind. Leaving something behind. Ito po yun. Ito yun. 8 of Cups. Diba? Konektado yung mga mensahe sa inyo. 8 of Cups. Leaving. Ito po yun. May action ka na. Or pwedeng paglipas po ng 8 araw, tsaka ka magkaroon talaga ng lakas ng loob na iwan na yung mga bagay na, or tapusin na yung mga talagang nagpapahirap sa'yo. Or kung kayo po ay nakatira, or may mga kasama po kayong, sorry po sa term, may mga kasama po kayong toxic people, kahit pa ito ay family members o mga tao na malapit po sa inyo, yan po. O kung ito ay sa workplace, makakapag-desisyon ka na iwanan na, ayan po, na umalis na. Kasi unang-una, hindi ka na rin stable at hindi ka flexible sa lugar na yon, hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin na magpapasaya sa'yo. So nandun yung control na energy, no? Controlling energy. Maaari din po na may father figure, dalawa dito na male o father figure na maaring kumokontrol sa buhay po ninyo. Pero pag may death card, ibig sabihin may katapusan. Okay, so pag may death card, tapos na or matatapos na yung cycle ng ganyan po na may nagmamanipulate po sa inyo, may kumokontrol sa inyo, na lahat na lang ng gagawin mo ay kailangan may validation, may approval, kailangan sila yung masusunod, hindi ikaw yung nasusunod sa buhay mo. So kung sa abundance, sa swerte po ninyo sa pera or sa career, may mga good news na darating, no? 8 of Wands. Sa ilan naman po na maaring hindi mo alam kung saang direksyon papunta ang career mo, stagnant pa, 4 of Cups, hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa career mo, at hindi mo pa na-utilize or hindi mo pa na-maximize lahat ng strengths mo or skills, talents, abilities, capabilities. So yung lahat ng kakayahan mo, lahat ng kaya mong gawin at masaya kang, lahat ng kaya mong gawin at masaya kang gawin or ginagawa, mga dude, mas kailangan mo talaga ngayon, mga dude, ngayon mapanood nyo po ito or mga ilang araw pagkatapos nyo pong mapanood ito, 5 days, 8 days, 10 days, maximum 10 days, mas malalaman mo. Kasi do I know all my strengths and am I using them? So alam mo na ba lahat? Yes, malalaman mo lahat. Kasi ito yung gusto mo eh. Ayun o, yun yung gusto ng soul mo. So magkakaroon ka ng clarity. Malalaman mo ang truth. Malalaman mo. Kasi King of Swords, truth yan o. So maaari din pong malaman yung mga impormasyon na to sa masculine o father figure. May mga malaman ka na mga impormasyon na talagang makakatulong sa'yo or magbibigay ng linaw sa mga tanong mo. Lalo na po kung may kinalaman sa skills, sa strengths po ninyo, malalaman mo, magkakaroon ka ng clarity. Ang ilan po sa inyo nahirapan mag-focus, yan po, sa ginagawa o sa goals po ninyo. Marami mga distractions.
Kaya hindi mo rin magawa yung gusto mong gawin at hindi mo magamit yung full potential, no, mga ate, mga dude. Hindi mo pa magamit lahat ng strengths, ng kakayahan po ninyo, ng spiritual gifts po ninyo, kasama din dito spiritual gifts, lahat-lahat na po ng talents, ng skills, lahat ng talents, skills po ninyo, yung kaya mong gawin. At once, mga ate, mga dude, once na malaman mo to, pwedeng automatically pagkatapos nyo mapanood ito or habang pinapanood nyo po ito ay maramdaman nyo yung shift o yung activation energetically. Ay magkakaroon ka na ng idea na ito pala yung mga kaya kong gawin, hindi ko palang nagagamit. So magkakaroon ka ng clarity. May mga good news din, may mga signs na ipapadala sa iyo ang Divine Universe, na signs na green light, na parang ipupush ka ng Divine Universe na gawin mo yung gusto mong subukan, mga skills na hindi mo pa nadidiscover, yan po, o yung strengths, yung kalakasan mo, yung kayang-kaya mong gawin kahit nakapikit ka, yan po, yung madali mong ma-master, ganyan po. So may 10 of Pentacles kayo dito. Yan po ay yung sinasabing cause and effect. So ito yung magiging resulta ng pag natuklasan mo na lahat ng strengths mo, lahat ng kaya mong gawin at gusto mo palang gawin. Ayan po, mga dude. So magkakaroon dito ng death at rebirth. Death sa mga ginagawa mo na hindi mo naman pala gustong gawin. Yan po, hindi pala yun ang gusto ng soul mo. Magkakaroon ng death o ending, yung pong matatapos yan, na magsisimula ka sa panibago, na yung mga gusto mo na talaga, yung mga ito yun, yung strengths mo. Kasi maaring may ginagawa ka sa kasalukuyan na ginagawa mo lang pero hindi ka masaya. Ayan o, iiwanan mo na yan, leaving something behind. Yan po. May mga signs na maaring may connection po sa inyo. May Scorpio, Libra, Pisces, Virgo, Sagittarius, Cancer or Cancerian. So magkakaroon ng stability once na mawala yung mga dude, once na hindi ka na kumakapit sa limitations o limiting thoughts o fear-based thoughts, mga dude. Matanggal yung mga limitasyon, mas magiging flexible ka, at kung paano ito malalaman mo, matutuklasan mo yan, magkakaroon ka ng clarity. Yan po, nasisigurado mo na kung ano yung mga gusto mong gawin at kung saan ka magaling. Ito yun o, yung strengths mo. Kasi mas sa kasalukuyan nakafocus ka sa weaknesses mo at yan ang iiwanan mo. Weaknesses, mga kahinaan mo, yung mga takot kang gawin. Meron din na mga weaknesses po ninyo ay magiging strengths po ninyo. Ito yung magiging kalakasan po ninyo. Ito yung magiging weapon po ninyo sa mga haters, sa mga enemies po ninyo. At yan ay malalaman, mga dude, effortlessly. Once na mapanood nyo to, ma-activate na po yan, malalaman nyo yan. Truth yan. Yan yung katotohanan. Maririnig nyo dito mula sa mga guardian angels, sa mga ancestors po ninyo, diretso. Ito yung katotohanan, ito yung malalaman mo. Magbabago talaga ang perspective o magbabago ang pananaw mo sa buhay once na talagang magkaroon ka ng connection dito sa mga mensahe sa'yo ng mga guardian angels, ng mga ancestors mo. Meron ka mga ancestors na puro masculine nandito. Father figure, may tatlong father figure, mga lalaki na makakatulong sa'yo or tumutulong sa'yo mula sa spirit realm. Pwedeng ito ay mga mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na, or mga ancestors po ninyo. Nandito rin si Saint Michael the Archangel.
Nandito siya para tulungan ka na mas maging madali yung transformation o yung transition po ninyo mula sa mundo na matagal ka ng matagal na yung pamumuhay mo na puro limitations. So tutulungan ka ni Saint Michael, the Archangel, or yung tawag po ninyo sa kanya ay Archangel Michael, yun din po yun, na hindi ka mahirapan sa transition, na makakapagsimula ka, may rebirth. Hindi nakakatakot ang death dahil ang death ay makakatulong po sa inyo na iwanan na yung mga bagay na hindi nakakabuti sa higher self po ninyo, sa soul po ninyo, lalo-lalo na sa soul po ninyo. Kasi ang physical body po ninyo, yan po yung vessel po ninyo, vessel ng inyo pong soul. So talagang konektado. At lahat ng katotohanan malalaman nyo po, at dito na rin po malalaman nyo, ito nalaman nyo na dito kung umabot kayo dito sa part na to, na napanood nyo po tong video na to. Ito na po yung truth na maaari pong hindi nyo pa narinig sa iba pong mga videos, o dahil hinaharang din kasi ito ng mga enemies na mga haters po ninyo na itinatago para hindi nyo po marinig, para hindi ka magkaroon ng idea na napakarami mo palang strengths, napakarami mong kalakasan, kakayahan, at hindi ka maging flexible dahil nga sa mga limitasyon na yan. So once na mabuksan dito, mga dude, ma-activate na dito, mapanood nyo to, itong truth ay yan po yung magdadala sa inyo sa mas marami pang mga impormasyon na kailangan po ninyo. Kasi ang 10 of Pentacles ay abundance po ito, legacy, inheritance, recognition. So lahat ng mga kailangan po ninyo dito sa material world, basta yung song ni Madonna nga about sa material world, yan po mga dude. So lahat ng mga kailangan po ninyo dito sa planet Earth, dito sa material world, ay magkakaroon ka. Ma-access mo to, ma-access mo. Meron din sa ilan na may mga enemies, may mga haters po kayo, o ito po ay yung paghihirap po ninyo sa pera, sa trabaho, sa business, ay or mga money blockages po, ay hindi lang galing sa evil spell o yung sa mga haters po ninyo, yung mga palipad hangin o masamang iniisip o intention sa inyo. Ito po ay may kinalaman din sa mula pa sa mga ancestors po ninyo. Kasi may karmic dito, may ending cycle, na ibig sabihin merong generational curse na natapos na. Okay, so salamat naman. At malalaman nyo rin po na sa mga susunod na araw, pwedeng 5, 8 or 10 days na mas magiging magaan na yung money flow, o yung ma-activate na po yung magkakaroon talaga ng napakalaking pagbabago ng energetic, may mabubuksan na energetic portal, abundance portal para po sa inyo. Kasi deserve mo, deserve mo na matanggap itong mga dude, itong divine money o divine inheritance po ninyo, roots, o diba, galing pa sa mga ancestors po ninyo yan, na maaring hindi mo pa natatanggap dahil nga sa mga limitations, or dahil dito sa generational curse, na maaring yung mga ninuno po ninyo, yung mga ancestors po ninyo ay nakaranas po ng poverty, at nagsalin-salin na po ito sa mga sumunod pa na generations. Yan po, at naabutan mo ito na talagang nakaranas din ng hirap sa buhay, ng hirap sa pera. So matik, pag may 10 of Pentacles, nandyan po yung abundance sa pera. Yan po, King of Pentacles sa mataas na position o promotion. Yung may connection naman po sa court case, yan po, mananalo po kayo sa court case.
basta may kinalaman sa korte o mga legal documents po yan, nandyan yung approval, nandyan yung magiging pabor sa'yo. So, 555, tatlo yung 5 nyo dito, may 444. Meron din pong 222 or 222. May mga initials din. May letter R, L, S, O, merong E, letter B. Letter G. Pwedeng sa nickname, sa pangalan, sa apelyido po yan. Ikaw o yung significant person o yung tao na naiisip mo na may connection dito. So, maganda mga dude. Ang napaka powerful ng mga mensahe na ito. Iwanan mo na yung mga toxic na sitwasyon o toxic na mga tao sa paligid mo. Kasi ito yung nakaka-drain sa'yo eh. Ito yung nakakapagpa-stress sa'yo, nakakaubos sa'yo talaga. Yun po, mga dude, yung term na ubos, na para kang napupudpud na kandila sa sobrang stress mo sa mga kasama mo na toxic. Yan po. Family members, mga taong malapit sa'yo o lagi mong kasama. Yan po mga dude, toxic o narcissistic. Literal na evil people or negative people. Nililimitahan ka, lagi kang kinokontra sa mga gusto mong gawin. Manipulatibo. May manipulation, controlling energy, kaya hindi ka maging flexible, kaya hindi mo magawa yung mga gusto mo. Pero maraming pagbabago pagkatapos yung mapanood ito, kasi nandito yung truth. Magkakaroon talaga ng activation, magkakaroon ka ng clarity. Ang magiging compass mo, yung inyong moral compass, ay ang inyong intuition, na ang intuition po ninyo, syempre may participation dyan yung inyo po mga ancestors, yung mga guardian angels, guardian spirits po ninyo mga dude. Okay, may pahabol dito po sa death card. Meron po kayong namayapa na mahal sa buhay na may mensahe po sa inyo. Maaring ang yumao na mahal sa buhay, family member, ay ang birth month niya ay April, merong August, meron din pong October, May, at February. Birth month po ng tao na mahal po ninyo sa buhay, family member na nasa heavenly places na po, na namayapa na po. Maring sa ilan ay 10 buwan na o 8 buwan na po ang nakakalipas nang siya ay namayapa o yumao, yun po, or 4 na buwan na nakakalipas. So ito po yung mensahe niya sa inyo. Hingi tayo ng isang mensahe. My death was painless. Please don't worry or hold on to guilt. Yan po. So hindi siya nahirapan. So confirmation na reading mo to, ito yung mga mensahe. Kung yung mahal po ninyo sa buhay ay hindi po talaga na nahirapan sa yung pagkamatay po, ay hindi siya hirap. Yan po mga dude. So, huwag ka nang mag-guilty. Okay, para sa iba naman po, ito yung isa pang mensahe para sa ilan naman po. Remember me by the happy memories we created. Okay. O, huwag ka na malungkot, huwag kang mag-guilty sa ilan. At ang iba naman po, mensahe po sa inyo ng departed loved ones po ninyo ay alalahanin mo palagi yung happy memories po ninyo. Huwag yung malungkot, huwag yung
huwag mong balik-balikan yung eksena kung kailan yung actual talaga na nasaksihan mo yung pagkawala niya. So, ang isipin mo daw lagi ay yung masasayang memories ninyo. I have no more earthly worries. I have no more earthly worries. Yan po mga dude, para sa ilan na yung maapo ninyong mahal sa buhay. Maaring mahilig siya sa sunflower. O sa ilan may makita po kayo mga ibon. Yan po sa kalangitan, makita po kayo ng mga maraming ibon. So, maaring isang sign yun na pinapaalala niya sa'yo na huwag ka na mag-alala sa kanya. Nasa maayos na siya na kalagayan. At huwag kang mag-guilty dahil hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan. Huwag ka na mag-alala sa kanya. So, I have no more earthly worries. So, maaaring ang mahal po ninyo sa buhay na yumao na ay nung nabubuhay siya, grabe talaga yung stress niya. Lahat inaalala niya, lahat iniintindi, inaalagaan. Siya talaga yung kung babalikan ninyo yung mga nangyari, yung sitwasyon po ninyo na kasama nyo pa siya, nabuhay pa siya noon, ay puro siya pag-aalala. Sobrang stress niya. Nakaranas po ng depression, ng anxiety, matindi talagang marami siyang matitinding problema, pagsubok na napagdaanan talaga. Pero ngayon, ang gusto niyang sabihin sa'yo ay, I have no more earthly worries. Yan po. Masaya na siya. Kasi ang yellow or gold ay simbolo po ng happiness. So, huwag ka na mag-alala sa kanya. Wala na siyang inaalala kung saan man siya. Wala na siyang pinoproblema. So, meron din pong sa ilan, no, significant sa ilan yung pang-ipit po sa damit na kahoy, kung meron pa pong ganon, or meron noon kayong ganito, ipit, na yung pang-ipit po sa mga damit na kahoy po siya, no? So, yan po, significant sa ilan. Okay, so sana po ay may nakuha po kayo dito, makatulong sa souls po ninyo, magbigay ng clarity, malaman nyo ang truth o mga katotohanan, matuklasan po ninyo, ma-unlock ang abundance po ninyo, divine ma-unlock na po, ayan po, ma-activate na ang inyong divine inheritance, so yung abundance po ninyo. Kasi pag 10 of Pentacles, yan po ay talagang magiging mayaman, multi-millionaire, masagana, magaan sa pamumuhay, magaan sa pera, ganyan po. Yung po yung kayo makakahawak na talaga ng yung paldo-paldo, yung literal na limpak-limpak na makakapal na po ganyan, yung makakapal po na pera na ganyan po, o yung inyo pong vault ay punong-puno. Wow, ito na po yun, yung 10 of Pentacles. Maring sa ilan ay hintay lang po kayo ng 8 to 10 months, magkakaroon na talaga ng mas malalaki po na sources of income po yan, no? Maraming panggagalingan sa ilan. Yung kumbaga meron kang regular, meron ka pang business, meron ka pang side hustles. So, yung talagang maganda yung flow ng pera sa buhay po ninyo. So, maraming salamat po mga dudes. Sana may nakuha po kayo dito. At kung sa healing naman po ng mga wounded souls, ganyan po. Kung isa ka sa mga ganyan na wounded souls ay nawa ay ma-activate na agad itong healing sa'yo pagkatapos mong mapanood ito. So, sa lahat ng mga nakapanood po dito, hindi man lahat mag-resonate yung mga mensahe sa inyo, matik na meron kayong abundance, yan po, matatanggap na mga good news, may healing, may transformation, may mga katotohanan na lalabas pagkatapos nyo pong mapanood ito. Maglilitawan na po yan. Yung mga hinahanap po ninyo, yung mga limitasyon, matatanggal po yan. So, sa mga nagtatanong, kasama rin po ba yung mga cross-watchers? Kahit lahat po ito, ano man yung edad po ninyo,
Pera na lang po sa mga bata. Lahat po ng mga adults na po, ayan po, para po ito sa inyo. At timeless po ito, mga dude. At wala rin po itong gender. Ano man po yung gender po ninyo. Ayan po, maraming salamat po. Nawa ay makatulong sa lalo na po sa mga wounded souls. At yung kayo po ay may kumokontrol, may nagmamanipula o may naglalagay talaga ng limitasyon sa buhay po ninyo. Yan po, may freedom kasi may mga ibon. Freedom, magkakaroon ka na ng freedom, kalayaan, or financial freedom sa ilan. Yan po mga dude. Maraming salamat po. Ingat po kayo.